Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katauhan. Extended ang atong kapamilya blood donation campaign sa Cebu City Medical Center. Mao ni ang main lobby nga mo gipahigayunan sa atong pagpanguha sa labing bilinhong gasa sa kinabuhi tungod sa nagnihit na supply sa dugo alang sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Hangtod alas 6 pa karong gabi ang atong kapamilya blood donation campaign sa CCMC. Live gikan sa Cebu City Medical Center, maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran na maabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Makita sa ninyo live sa stickcam.com/dyab1512 ug sa now.abs-cbn.com. Ug mahimo sabi ninyong i-follow sa Twitter ug kung doon na may mga opinion sa among mga balita, i-tweet lang sa TVPCV kung TV Patrol Central Visayas. Mahimo sang duawon ang atong fan page sa facebook.com/tvpatrol Central Visayas. Naguna sa atong mga balita karong hapon, padayon ang pagsaka sa mga kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Subo. Nakakomplikar sa krisis, mao ang kakuwang og kahimanan sa mga district hospitals sa kalungsuran sa lalawigan sa Subo nga mauntay labing unang madangpan sa mga pasyente sa dengue. Si Carmi Cabanlet sa report. Dinhi sa Talisay District Hospital sukad Agosto ning tuiga, nakadawat sila og 42 ka kaso sa dengue. 15 ka kaso lang sa dengue ilang nadawat sa niaging tuig. Doon na pay kapin sa 50 ang gi-refer sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa limitadong kahimanan sa maong district hospital. Ang 9 anyos nga si Daryl, usa sa labing bag-ong pasyente sa dengue sa ospital. Isa man imong gibati ron. Wala na sakit imong tiyan. Wala. Giangkon sa kadagkuan sa Tambalanan, hangtod stage 2 sa dengue lang ang ilang dawaton. Kung moabot na ni og stage 3 ug 4, din magsakit na ang tiyan sa pasyente, magsuka og magdugo na ang pipila ka bahin sa lawas, ilan na ning itugyan sa BSMMC. They don't have blood bank. At the same time, our laboratory is only up to 10 o'clock. Giangkon sa Panguso Committee on Health sa Hunta Provincial, wa pay tertiary hospital ang probinsya nga kumpleto sa kahimanan. For the district hospitals, we give IV fluids. Basta sa Vicente Soto, we supplied what we asked from the province. Sa pagkakaron, gitutukan sa probinsya ang paghatag og mga IV fluids sa mga sakit og dengue ug pag-abag sa VSMMC. Samtang wa pay tertiary hospital ang probinsya. Carmi Cabanlet, ABS-CBN News. Padayon sab nga nidaghan ang mga kaso sa dengue sa amihan ng Sugbo. Naghuot na ron ang mga pasyente sa Danau City District Hospital. Si Karin Azutilia sa eksklusibong report. 57 ka pasyente karong adlaw ang Danau City District Hospital. Dinhi sa hallway duol sa nurse station nila gipahimutang ang mga pasyenteng nagpakita og sintomas sa dengue. Usa nila ang 11 ka buwan pa lang nga si Lester. Mga nagbantay sa laing pasyente ang nagatiman niya tungod kay gibiyaan siya sa inahan nga nawad-an sa maayong panghuna-huna. Ang 6 anyos nga si Peregrino kumpirmado ng may dengue. Nius-us ngadto sa 111 na lang ang iyang platelets. Kinahanglan na siyang balhinon sa mas kadlaw yang hilanat. Gilantan sa kunong manghud niya. Di ilang mga pasyente sa Dakbayan sa Danau ang giatiman sa Tambalanan. Lakip na ang mga silingan ng lungsod sa Carmen ug Compostela. Kansang mga pasyente sa dengue dili-dali mada sa dagkong Tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo nga way ikabayad sa ambulansya.
Ang taga-Danaw, di siya magbayad. Ang kanila sa Carmen, Compostela, kanili taga-Danaw. Magbayad na sila 500. Ang dakbayan sa Danao mo ay katulo sa labing may taas nga kaso sa dengue base sa record sa IPHO. Karina Asotia, ABS-CBN News. Ang Cebu City Medical Center mudawat sa tanang pasyente sa dengue, tagadakbayan sa Sugbuman o dili. Si Rino Talyada sa report. Bisan holiday, gibisita ni Mayor Mike Rama ang ongoing renovation sa Cebu City Medical Center. Gisusi sa mayor ang PD Award nga nahimutangan sa kasagarang gidengge. Nakita sa mayor nga tagduha ka pasyente mataghigdaanan ang ratio karon sa PD Award. Tungod ini ipagamit na sa mayor isip extended ward ang auditorium kun maghuot na ang PD Award. Much better sa auditorium so that there'll be enough space to walk through so that it will eventually end up 1:1. If you really want it to be open, it shall be open. But dili diha kay you have to mobilize mandaghan man kag kana mga kinahanglan like beds. Ako mga doctors po ako. Gitataw sab sa mayor, dawaton sa tambalanan ang tanang pasyente sa dengue, bisan ang taga-probinsya sa Sugbo. Din na sa tamang istorya ng hain as lagikan basta masulod na kay diri. We will give everything. Basta emergency situation, confinement will be needed, then they will have to be attended to with smile. Gisugyot sa mayor nga may ipahigayong misa matag adlaw sa ilang kapilya alang sa mga pasyente nga ma-admit sa CCMC. Reno Talyada, ABS-CBN News. Ang mga doktor sa Dumaguete City di mo rekomendar sa salingkapaw kun mangagaw isip tambal sa dengue sanglit di kini epektibo. Si Rachel Dangin sa TV Patrol Exclusive. Napo katuig ng mananambal si Ale, dinhi sa Barangay Balugo, Dakbayan sa Dumaguete. Matag adlaw, way sipyat, adunay mo bisita niya aron magpatambal. Nagkadiiyang sakit ang gihambin sa magpatambal niya, sama sa mga masudlan og daotang espiritu o mga may sakit nga arthritis, panuhot ug karon dengue. Nagugugibate niya, kani akong kauban, yung man nga motoba ko na ko binsaya, ni kung umuto ko, siya ubantang, ito ni ari naman po ko diri, kay kasi masakit akong tiyan. Sa likod sa balay sa mananambal, makita ang nagkadiiyang tanom nga mamahimong tambal, sama ining salingkapaw kun manggagaw, nga giingong epektibong tambal batok sa dengue. Apan si Ale, wa mi rekomendar nga mogamit ini batok dengue. Parang dili magibulos ng bata. Dili mo kaon, imo ra pakanon og nilugaw, parang maulian na po siya dayon. Pero di gid siya epektibo gid. Dili man siya epektibo siya og naay hawid. Alang sa mananambal, adunay mas epektibong paagi sa pagtambal. Buhaton ako magrosaryo kada adlaw magampo. Usa na ko painog. Gugyana dayon ug unsay pangayon sa mga kontra ako kung gihatag. Una nang giklaro sa mga doktor, walay scientificong basihan ang epektibo sa maong herbal medicine batok sa dengue. Ang pagpanglimpyo sa palibot gihapon ang epektibong panagang batok sa sakit sama sa gihimo sa mga taga-barangay Daro. Sa pagdeklarar sa Department of Health og all-out war batok dengue, subling panawagan nila karon nga ang pagpanglimpyo sa palibot mao gihapoy labing epektibong pamaagi batok sa dengue. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Lalaki nga giingong nagpatuong pari mo gipasailang ni kawat sa laptop sa tinuod yung pari. Ang pastor nga may gibaligyaan nakatabang sa pagsulbad sa krimen. Si Ramil Ayuman sa Police Patrol. Kini ang laptop nga gibaligya sa suspect si Kurt Vincent Valmores nga ni Reverend Evie Larano. Apan nagduda ang pastor sa transaksyon, maong nidangop siya sa kapulisan sa Fuente. Karon mo uli na kuno siya og Cagayan. Unya kay nahot na naman kuno siya lagi kwarta. Mo na yang ibaligya ninyo, sir. Mo na nga. Usa ka police asset ibutya nga kinawat ang laptop, uban sa tuto ka DVD player ug tent. Apan gihimakak ni Valmores ang pasangil. Dili mo taga Cebu, mo nang i-clarify sa akong identity ay ako kabaligya. Nang atong to verify daghan na biktima og tinuod ba niya nga Cagayan o tinuod ba niya nga kanayang laptop iya. Kaya sa among investigasyon katulo naman sa nagbaligya mga butang.
Niuban ng ABS-CBN pagsusi sa kapulisan sa gipuyan ni Valmores na hibawan nga taga Cagayan de Oro siya. Sa padayog operasyon, nakonfirmar nga ang laptop iyahan ni Father Eugene Ducoy, SVD. Matod ni Bastes, nagpatuo si Valmores nga higalang pari ni Father Ducoy, maong nalungkab iyang kwarto sa SVD house sa Talamban. Gitanggong na sa Fuente Police Station si Valmores, gawa sa robbery, gitunan pa ang dugang kaso nga ipasaka batok niya. Randy Hainar, ABS-CBN News. Biyayo sa katinunan gingong gidagit human pasanginli nga anak sa usa ka sakop sa New People's Army. Si Karina Sotilla sa report. Platter sa Mambaling Police Station ug sa Punta Princesa Police Station ang paggawa sa 22 anyos nga si Elkie Ray Bacalso, taga Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Giyong niadtong Setyembre 8 gidagit sa mga wa mailhing tao ang batan-on. Matud sa bayan Central Visayas, aktibo nilang sakop ang mga ginikanan ni Bacalso. Dako ilang pagtuo nga mga sakop sa militar maoy nidagit ni Elkie. Niadtong Setyembre 3 pa dihang gisuwayan siya pagdagit o giingnan sa mga armadong lalaki nga anak sa NPA. Mga anak o katong mga kaigsuonan na nga mga organizers subject man gyud sa isgutanan sa harassment. Nanawagan mi sa otoridad nga dili sila mohimo og terroristic act ba. Nakadawat og information si Police Inspector Tautuwa na nawag diri sa mua. Na sumi na pahibaw nga naka-report nga tuwa kung didto ko nitawana sa Kalido. Apan karong hapon lang nipahibaw ang Karapatan Central Visayas nga nakita na si Bacalso dito sa Alcoy. Wa pa sila masayod nga nung niabot dito ang batan-on tungod kay di na siya mutingog. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Idil Fitir gisaulog sa mga Muslim tibok nasud karong adlaw. Mga detalye guban pang nagbagang balita lang sa TV Patrol Central Visayas. Balik sa mga balita, kalinaw og panag-uli sa kabubuton sa mga nakaaway. May mensahe sa pagtapos sa Ramadan karong adlaw. Kinisamtang timanan ugma ay kasiyam katuig nga kasumaran sa September 11 attack sa Estados Unidos. Si June Ray Nadala sa report. Kinasingkasing nga nag-ampo din sa South Road property sa mga Muslim samtang ilang gisaulog ang pagtapos sa Ramadan karong adlaw nga gitawag og Eid al-Fitr. Kalinaw, pinaagi sa paghiuli sa mayong kabubuton niadto mga nagkasungi ang tima sa kalihukan. Basta kita magkuhan lang ta, magtinabangay lang ta sa unsay maayo sa Cebu. Sa pagtapos sa kapin sa buwan ng Ramadan o sakripisyo pinaagi sa pag-ampo o pagpuwasa, handumon sa ugma ang ikasiyam nga anibersaryo sa kamatayon sa libuan katao atol sa terror attack dito sa Amerika niadtong September 11, 2001. Apil na sabnay sa ilahang giampo nga di na masubli. That is un-Islamic and no such Muslim can do such thing. So I don't want to be, I don't want to be tagged Muslim as terrorist. We're not terrorists. Si Shai Tabernero, 12 anyos pa niya atong panahon na, apan gibati na siya kakulba. Shocking lang siya kay dagan ba yung nangaangol ato, di ba? Dagan nangamatay, and then dagan sa Filipinos dito nag-work. And tanan kansiya, dili lang dito ang napiktahan, tanan siya, di ba? Aeroplano nga nabangga sa building bitaw katong taas. Way na sayod masubli ba o di ang labing makalilisa nga pag-atake sa mga terorista nga nasinati, Muslim o Kristiyanos apanaalang sa Muslim community kapugan ang hulga sa naghiusa o nag-ampo nga komunidad gikan sa bisan unsang relihiyon o tradisyon. June Roy Nadila, ABS-CBN News. Muslim sa pagtapos sa Ramadan. Si Rachel Dangin sa report. Sayo ganinang buntag, gisugat sa mga Muslim ang Eid al-Fitr kon pagtapos sa Ramadan, dinhi sa moske sa Dumaguete City. Napuno sa pagampo ang selebrasyon. Pagkahuman, nagsawang tanan ining halal nga pagkaon. Kompleto ang pamilya Raja Alam sa pagtambong sa kalihukan. Ang inahan nga si Carmi nga nagpa-convert gikan sa Kristiyano pagka-Muslim, nagampo sa kalinaw sa kalibutan. Christian ug Muslim, I hope nga parihurag pananaw. Ito siguro pinaka mahalaga sa amin ang araw sa mga Muslim. Supak sila sa hulga nga sunugon sa usa ka religious group dito sa Amerika ang Quran. Isip pagkondena sa nahitabong terrorist attack, siyam katuig na ang nakalabay. Ang Quran was revealed to Prophet Muhammad.
Dili maayos. Nga dili maayo na nga mahimo buhaton na. Kay kaming mga Muslim buhaton na against me sa taong nga musunog ana. Pangayaw miktabang sa Allah ug ang unsay among nangabuhat nga sayop sa among kinabuhi pangayaw namo sa Allah nga pasayloin mi. Pagkahuman sa Eid al-Fitr, isunod na ang Shawwal aron makompleto na ang kalendaryo sa Muslim. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Dumaguete City. Sumpay sa report ni Rachel, gikanselar na karong adlaw sa usa ka religious leader sa Florida sa Estados Unidos ang iyang kontrobersyal nga laraw pagsunog sa Quran. Samtang nagpadayon karon ang atong kapamilya blood donation campaign diri sa Cebu City Medical Center, dunay nangabot nga bag-o nga mga blood donors nga gustong muhatag sa ilang gasa sa kinabuhi alang sa mga pasyente nga labing nagkinahanglan. Di lang mga pasyente sa dengue mo nagkinahanglan og dugo, hasta nang ubang mga pasyente nga operahanan. Ug di lang ang CCMC ang nagkinahanglan, hasta ang uban pa mga tambalanan dinhi sa Subo ug sa Pilipinas. Serino Talyada, dunay dugang detalye. Di mahimutang ang inahan nga si Marlene. Abunuhanan og dugo ang iyang 2 anyos nga anak nga si Chelsea. Sa niaging buwan lang nahibaw-an nga stage 4 na sa leukemia ang iyang anak. Duha ka adlaw na siyang nagsigi og pangita og blood donor. Nila, dili ko no ko, og di ko doon ako ipakimo, magsigil ako gabuno og dugo. Pero nialaan ako siya nga, bahala na, magsigil ako gabuno og dugo kaysa ka na ipakimo na ako. O niya, nangutan ako sa doktor ana, og pila lang katuig akong anak. Wa man sila kay baw, pila katuig. Matod sa Laboratory Department sa Cebu City Medical Center, way igong supply sa dugo ang tambalanan. Kung may pasyente nga nanginhanglan og dugo, mapugos sila pag-adto sa laing blood bank o mangita og donor. Kakaroon nga kinahanglan gyud kami og dugo kay wala man gyud kami stock. Ang problema man gud nato kay ang mga pasyente nato dinhi dili man sad ka-afford sang screening 1.5. Bisan ang pediatrics ward sa Cebu City Medical Center diin ma-admit ang mga pasyente sa dengue na problema sab sa kakuwang sa supply sa dugo. There are times na makinahanglan gyud mig blood, like I think 2 patients na ang na-transfusion og blood kay the gross bleeding, pero they had to get it from another blood bank, not sa atong blood bank. Although we have here, wala tayo stock. It's not only the pediatrics department who will be utilizing the blood, but as well as surgery and the... Ganina may pahigayon na ang Cebu City Medical Center og emergency bloodletting campaign kauban ng ABS-CBN sa mismong ganghaan sa Tambalanan. Tumong ini ang makatigom og daghang dugo alang sa tanang pasyente sa Tambalanan. Ang suliran sa dengue wa lang mag-awhag sa publiko sa pagpanglimpyo sa kalikupan. Labaw sab nga mas napahimugatan ang pagtinabangay sa katawhan, pinaagi sa paghalad sa kaugalingon aron masalbar ang uban. Reno Talyada, ABS-CBN. Nagkasalamat ka pamilyang Reno sa labing uhing ihap, iabot ng 46 ang ato mga blood donors. Doon ay pipila hinoon nga wa mahinayon sa pag-donate tungod sa kahimtang sa ilang panglawas. Hangtod pata alas 6 karong gabi sa atong kapamilya blood donation campaign diri sa CCMC. Atubangan sa pasidaan sa mga doktor nga dili magpatakag suway o mga sagbot o mga tanom batok sa dengue, doon na tayo mga mulupyo sa lungsod sa Minglanilla sa habagatang Subo nga ni-insister epektibo ang duga sa batok sa dengue. Si Carmi Cavalit sa dugang detalye. Gabi ilang na-admit sa Minglanilla District Hospital ang magsuong Aliyah og Francesca tungod sa dengue. 3 anyos si Aliyah, samtang 6 anyos si Francesca. Pulos nagsakit ilang tiyan ug nagsigi og suka. Domingo pa sila gihilantan. Bisan kon gihatagan na og tambal sa mga doktor, ang ilang inahan nagdagihapon og duga sa mga agaw aron ilang imnon. Duna pa sila'y duga sa dahon sa kapayas isip alternatibo nilang tubig. Sige sila mo sa ilang tiyan. Then naada yung rashes nga nang guwa gali silang mga panit. Sa text message, gisubli ni Dr. Susana Madarieta, pangu sa DOH Region 7, why herbal plants silang girekomendar batok sa sakit nga dengue. Una nang gipadayag sa Department of Health na dili angayang mopasagad pag-inom ang publiko ug mga likido nga di-aprobado sa mga doktora. Nagunang solusyon gihapon batok sa dengue mao ang pagkaon og sustansyang pagkaon ug pag-inom sa mga tambal nga giresita sa doktora. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News.
Pagtanom og kahoy ug pagpalambo sa mga tanaman magitutukan sa mga tinunaan sa Zapatera Elementary School. Si Trixie Mendoza sa Eco Patrol. Dinhi sa among tunghaan sa Zapatera Elementary School, vegetation ug tree planting ang among gihingusgan. Tanang mga tinuran nangin labot sa pagpalambok sa among hardin. Bisan ang mga special pupils ni tabang sa paggam sa among mga tinanom. Sila mismo dunay ilang kaugalingong sped garden. Duna sila mga gulay sama sa pechay, alugbati, kamunggay ug kangkong. At least makuan sa nato ang environment niya. Kanang ma-maintain nato ba? Kay murag na upaw-upaw na gyud labi na ang kabukiran. So kami diri sa patag, bisag patag nami, but we have to plant. Not only kaning may nani but also trees. Samtang ang mga tinunan sa regular class nanunumsad og nangka aron mapun-an ang kalandong sa among tunghaan. Ang kalambuan sa kalikupan magsugod sa matag tinunan sa matag tunghaan. Ako ang inyong Eco Patroller Trixie Mendoza, ABS-CBN News. First weekly playoffs na sa Kapamilya, mas winner ka. Ug sa Mag TV na, sentro ang mga istorya sa pamilya nga makapadasig. Ug special guest pod ang ka sa pelikulang Sayo Lamang. Ug ugma sa halad sa Kapamilya, manghatag sila og libreng dextrose. Gawas na lingaw kung bahinamsab ang first weekly payoff sa Kapamilya, mas winner ka. Laing batch sa mga kapamilya ang magtigi aron malakip sa monthly winner ug mahatagan ng kagiyunan nga makaduwa sa kauluhan. Samtang sa Mag TV na, pamilya ang sentro sa diskusyon. Special guest sab ang usa ka pamilya sa mga acrobats. Ang subuanong kani contestant sa Pinoy Dream Academy ug cast sa pelikula sa Star Cinema nga Sayo Lamang, pinanguluhan ni Christopher De Leon. Ug sa halad sa kapamilya, manghatag og gatusan ka dextrose o IV fluids sa mga pampublikong tambalanan alang sa mga nasakit sa dengue. Doon na say libreng complete blood count o blood typing kauban sa high precision. Mao ka na ang atangan sa itong mga kapamilya karong weekend. Ako yung Star Patroller, Cathy Gabronino. Dapiton mo namo sa atong halad sa kapamilya ugma alas 7 sa buntag, gawa sa atong pagapod-apod sa mga hinabang nga dextrose, doon na sa tay libre nga complete blood count CBC alang sa mga pasyente sa dengue o katong nagduda nga doon na sila'y anemia. Kini si Leo Lastimosa. O kini si Heidi Acuña. Mabuhi ka, kapamilya. Mabuhi ka, kapamilya.